Good morning guys! Dito sa video na to, sasabihin ko kung paano ako nag-apply sa Hong Kong as domestic helper. Sa experience ko as first timer sa Manila ako nag-start. So nag-agency ako sa placement services dyan sa May Cubao. Mabilis lang ang process nila. Pag na-select ka, medical agad. Then pag may result na at fit to work ka, mag-training ka na for 4 days. Doon magpa-practice kayo paano magluto ng iba-ibang dish at paano mag-ayos ng mga beddings. Madali lang. But before ka makapag-training, dapat mag-down payment ka muna ng 16,000. Pero depende yan sa agency ha. At pagkatapos ng training mo, OWA naman, ito yung pag-aaral ng lingwahe nila. At least 3 days lang, tapos afternoon, wait ka na sa plane ticket mo. Gumastos ako ng at least 50,000 kasama na yung pagkain at transportation. So mabilis lang guys, like wala pang 1 month na simula nung nag-apply ako, nasa Hong Kong na agad ako. Mas maganda mag-apply sa Hong Kong kaysa mga Muslim country. Napakanda nun, hindi mo feel na katulong ka lang. Parang nagtrabaho ka ng mga company kasi may off ka every week. At saka pag may holiday doon, holiday mo din, off mo din. Tulad ng October, month of October, nako, at least 4 days ang off mo, sunod-sunod. Isang 1 week, konti lang yung matrabahuan mo, pwede kang magtrabaho, pwede ring mag-work ka. Pwede kang magtrabaho at pwede ring mag-off ka. Depende sa iyo. Ganun lang guys, pag sinwerte ka, nako, mababait ang mga tao doon kaysa ibang mga lahi. Maganda doon, patas ang batas nila doon. Kaya kung ako sa iyo, may edad na 24 to 45, mag-apply na kayo sa Hong Kong. Kung wala naman kayo sa Maynila, nandito kayo sa Bukidnon, mayroon akong apps na tinatawag na Helper Place. Doon din ako nakahanap ng employer nung pangalawang apply ko. Doon, sa-sign up ka lang. Tapos, ang employer na mismo ang ko-contact sa'yo or ikaw maghahanap ka ng employer. Parang dating app lang din. Mag-match-match kayo. Ayun, may message mo siya, may message ka niya. Tapos, mag-usap kayo. Pag okay ang deal, siya mapunta ng agency, yung amo pupunta ng agency, tapos yung agency contact doon sa pinakamalapit na agency sa yung lugar para hindi ka na pupuntang Maynila para makapag-apply. Ganun ang ginawa ko. Nag-usap kami ng agency, bigay ko yung mga requirements. Pagkatapos nun, sinet up na ako for medical. After ng medical, fit to work. After 3 days, lumabas na yung resulta, fit to work. And then waiting for the visa. Since you are a second timer, you don't need training or OWA. You just need a PDOS. It's like a seminar for all OFWs. So waiting for the visa and waiting for the ticket. But sadly, hindi ako natuloy para sa aking pagpunta ng Hong Kong kasi dumating na si Todd. Kaya ayaw ko namang magtrabaho. Hindi naman niya ako mahintay ng 2 years. Sabi ko, hintayin mo akong 2 years. Babalik ako dito. Sabi niya, I don't want to waste my time waiting of you. Just, you want me or not? So I decide, okay. So, di mo na ako tumuloy papuntang Hong Kong. So, sinistop ko yung process ko, kinuha ko yung passport. Madali naman kunin yung passport if hindi ka tutuloy. Ayun. So, Helper Place na app, mag-sign up ka doon. Pagkatapos, scroll ka lang. May mga profile yung mga amo doon. Anong gusto mo, anong sahod ang gusto mo, saan ka matutulog, anong mga kumakain ka ba ng ganun. Parang dating site lang siya, tapos match kayo,
text mo siya, mag-reply siya. Pag mag-boom kayo, maganda dun sa Harper Place, makapagpili ka kung alin yung among gusto mo. Chinese ba, black people ba, white people ba, yun. Kaya, apply ka doon. Pag nag-boom kayong dalawa, yung boss mo, pupunta sa agency, tapos yung agency, makipag-communicate sa pinakamalapit na agency, malapit sa'yo, so hindi ka na pupuntang Maynila. Doon, mag-medical ka doon, after doon, fit to work, mag-waiting ka na lang for visa and plane ticket, and then go. Easy. See you guys. Hope you get some information for my videos. Thank you.